Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na maaaring magpamiss sa iyo sa isang lalaki. At kung handa na kayong laban po tayo, at muli, be inspired. At ang unang bagay ka-inspired na maaari magpamiss sa iyo sa isang lalaki, sadyain mo na magpamiss. Yan ang unang sikreto dyan ka-inspired. Alam ko, nasabi ko na rin ito noon, pero isa ito sa pinaka-epektibo sa lahat. Alam nyo, mga inspired, paminsan-minsan, pwede mong sadyain na magpamiss. Kahit sino naman, ginagawa din yan, di ba? O yung karamihan. Pero yung iba kasi hindi naiisip. Sadyain nyo na magpamiss. Alam nyo kasi, mga ka-inspired, kapag ka lalaki, hindi ka na namimiss, kasi alam niya naman, lagi kang andyan. Alam niya na mahal mo siya. Na wala siyang dapat ipangamba. Masyado na siyang kampante. Masyado na siyang komportable. Eh, delikado yung ganun. Kaya inspired, delikado yung ganun. Oo. Dahil doon papasok ang talaga namang tukso. Dahil masyado siyang kampante sa'yo. Alam niyang hindi mo siya iiwan. Alam niyang hindi niya kailangang isip-isipin ka sapagkat mahal na mahal mo siya. Pero sadyain mo magpamiss para doon ka-inspired. Mas lalo niyang ma-realize ang halaga mo o maramdaman niya muli ang halaga mo at matakot siyang gumawa ng masama upang talaga namang hindi ka mawala sa kanya. Isa yun sa mga sikreto. Bagay na talagang pwede magpamiss sa lalaki kapag sinadya mo magpamiss. Huwag kang magparamdam, lalo kapag sanay siyang palagi ka nag-chat, nag-text, nagbibideo call sa kanya, biglang medyo ibahin mo. Magpanggap kang busy, magpanggap kang may lagnat, magpanggap kang tulog, magpanggap ka ka-inspired na wala ng kuryente. Mga ganyang bagay, hindi naman sobrang tagal. Para lang makita mo muli o maramdaman mo muli ng lalaking yan, ay namimiss ka pa rin. Ang ibig sabihin lang yan, mahal ka pa rin niya, ka-inspired. Pangalawang bagay inspired na maaari magpamiss sa'yo sa lalakis, magbigay ng oras para sa sarili. Yan ang pangalawa ka-inspired. Dahil kapag ginawa mo yan, sigurado ako, ang sobrang oras na binibigay mo dyan sa boyfriend mo o sa mister mo ay mababawasan. Huwag ka rin namang magkukulang. Pero dapat lagi ka rin nagbibigay ng oras para sa sarili mo. Bigyan mo ng oras ang sarili mo na maging malaya kahit papaano. Huwag ka lang gagawa ng masama. Halimbawa, bigyan mo ng oras ng sarili mo upang magpaganda, mag-improve, at mas lalo magsikap at abutin ang iyong mga pangarap. Huwag mong gawing mundo mo ang lalaki. Huwag kang magpakabaliw sa lalaki upang ang lalaki ang mabaliw sa iyo. Ganyan lang yan ka-inspired pagdating sa relasyon. Kung sino ang mas nagmamahal ng sobra, yun ang mas nasasaktan. Samantala kung sino ang hindi masyado nagmamahal, yun ang mas minamahal. Sa mga dapat mong tandaan. At bagay na maaari magpamiss sa lalaki. Talaga naman magbigay ka ng oras sa sarili mo upang maging sapat lang ang binibigay mong panahon sa kanya. Palagi kanyang hanapin at mamiss ka-inspired. At ang pangatlong bagay ka-inspired na maaari magpamiss sa lalaki, iwasan ang sobrang pag-text at pag-chat. Yan ang pangatlo ka-inspired. Iwasan nyo yung ganyang bagay. Yung iba kasi sa inyo, grabe mag-chat eh. Yung iba sa inyo, grabe mag-text. Akala mo naman patagal kayong hindi nagkausap. Yung iba sa inyo, kakausap lang gusto agad mag-chat, mag-text na naman. Yung iba, call pa. Paano pag busy siya? Paano kayo mag-grow niyan? Paano kayo mag-improve niyan? Kung sobra-sobra ang binibigay niyang oras at isa. At isa pa, hindi healthy yan. Kaya hindi healthy. Di ba sabi nila kapag mahal mo, bigyan mo ng oras. Oo, bigyan mo ng oras. Pero wag naman sobra. Kasi imbis na magawa nyo pa yung maraming bagay na magpapa-improve ng buhay nyo, hindi nyo na nagawa dahil binubuhos nyo lahat ng panahon nyo sa isa't isa. At hindi healthy yan sapagkat hindi nyo masyadong marirealize ang halaga ng isa't isa kasi nga maghapon kayo nag-uusap dyan. Pero kung talaga naman, saktong panahon lang ang binibigay mo sa lalaki, ganun din siya sa iyo, lagi nyong ma-appreciate ang halaga ng isa't isa. Hanapin ka niya, may-miss ka niya, i-update ka niya, gugustuhin niya mag-update ka. Magpaparamdam siya sa iyo. Kakamustahin ka niya. Iisipin niya kung anong ginagawa mo. Palagi niyang mararamdamang may halaga ka. At lagi niyang maiisip na mahal ka niya. Ka-inspired. Huwag sobrang panahon ang ibigay mo sa partner mo. Upang siya'y laging masabing mahal ka niya. Huwag sobrang mag-text. Huwag sobrang mag-chat. Ano ba yung daliri mo? Huwag ganyan. Diba? Pigilan mo yung daliri mo. Pigilan mo yung talaga namang sobrang pagbibigay mo ng kung ano-anong mensahe sa lalaking mahal mo. Mahal ka niyan. Huwag kang masyadong dyan. Yung iba, update ng update kasi sobrang selosa.
Yung iba sobrang tamang hinala, kaya laging tanong ng tanong. Naiirita na yung boyfriend mo sa'yo. Nagbubuisit na yung asawa mo sa'yo. Wala kang tiwala sa kanya. Maya ka nagchat-chat, maya ka nagte-text. Huwag laging magparamdam. Huwag laging available. Pakita mong busy ka upang ang lalaki siyang laging maghanap sa'yo. At laging isiping meron kang halaga. At laging mahalin ka. At laging hanapin ka. At siyang laging una magparamdam sa'yo. At laging mahalaga ka sa kanya, ka-inspire. At ang pang-apat na bagay ka-inspired na magpapamiss sa'yo sa isang lalaki, mag-iwan ng magagandang alaala sa bawat sandaling magkasama kayo, yung pang-apat ka-inspired. Alam nyo, dapat ganyan eh. Bumubuo dapat kayo ng masayang alaala, masayang memory. Mga bagay na pwede niyang isip-isipin kapag kamalayo ka, kapag hindi kayo nagkakausap, kapag ka nagkatampuhan kayo, at nagmamalaki siya sa'yo, at mataas ang pride niya sa'yo, sa mga bagay na maaalala niya. Yung masaya siya, masasayang alaala niyo at masaya siyang kasama ka. Diba? Lalambot siya. Magiging marupok din yan. Alam nyo yung alaala, yung mga masayang alaala, nakakarupok yan. Ano yung ka-inspired? Yung masasayang alaala, nakakarupok yan. Totoo ba yun? Oo, totoo yan. Nakakarupok yan, yung masasayang alaala. At mas lalong nakakapanggigil. At mas lalong nakakapagpatigas ng puso. Yung mga hindi magagandang alaala. Kaya iwasan nyo yung laging nag-aaway, laging nagbubungangaan, laging nagsiselos, laging naghihinala, nagsasakitan pa, nagsusumbatan pa, nagsisigawan pa, nagmumurahan pa. Mas lalo kang iiwan yan. Kapag ka talaga namang nag-no-contact ka dyan, mas lalong magmamatigas yan. Kapag sabihin natin naghiwalay kayo, mas lalong hindi ka babalikan yan. At kapag sabihin natin nag-away, nagkatampuhan kayo, mas lalong magmamatigas yan. Sapagkat ayun ang binuo mong mga alaala, hindi magaganda. Pero kung magagandang alaala ang bubuuhin yung magkasama sa mga panahon na nagkatampuhan kayo, hindi nyo matitiis ang isa't isa. Ka-inspire sa pinakasikreto. Dapat nyong malaman at dapat nyong gawin. Dapat nyong talagang sundin upang ang lalaki laging mamiss ka. Hindi ka matiis, ka-inspire. Panglibang bagay ka-inspire na magpapamiss sa'yo sa isang lalaki. Kapag wala siyang message, mag-no-contact. Yan ang paliba ka-inspire. Alam nyo mga-inspire, kapag lalaki, hindi kami ni-message, sa kung naman dahilan, nagmamatigas sa'yo o binabaliwala ka na, ginoghost ka na, para bang meron na siyang iba, mag-no contact rule ka. Lalo na kapag ginawa mo naman lahat ng mga kaya mo upang mag-respond siya o mag-reply siya. Diba? Panay chat mo, panay call mo, panay text mo. Diba? Ini-stalk mo pa siya, gumagawa ka pa ng dami account. Yung iba sa inyo, talagang walang paramdam, talagang walang reply, talagang ayaw kong kausapin. Imbis na maghabol ka, di pagpilitan mo ang sitwasyon na yan, na magkaayos kayo, ayaw kang kausapin eh. Mag-no contact rule ka. Kung nag-no contact rule siya sa'yo, mag-no contact rule ka din. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, huwag ka din magparamdam sa kanya. Kung hindi siya nagme-message sa'yo, hindi siya nagpaparamdam sa message o sa call, huwag mo rin gawin yun sa kanya. Manahimik ka din. Mag-no contact rule ka din. Upang hindi lang naman ikaw ang sang nag-iisip lagit na babaliw, kundi siya din. Kaya inspired ganun ba yun? Lalo na kapag tinigil mo ang pagpaparamdam sa kanya. Kung nababaliw ka ngayon dahil di siya nagpaparamdam sa iyo, mas lalong mababaliw siya kapag tinigil mo ang paghahabol. Bakit mas lalong mababaliw siya ka-inspired? Sapagkat, ikaw alam mo ang ginagawa mo. Siya, magtataka siya ba't di ka na nagparamdam? Sino mas lalong mag-iisip? Hindi ba't siya? Ganyan yan. Ang totoo, sa mga teknik eh. Una, magpaparamdam ka, ganyan-ganyan, biglang itigil mo. Biglang mawala ka, biglaan, walang niha-niho. Biglang hindi mo na siya kakausapin din. Doon, kung nag-iisip ka, mas lalo mag-iisip yan. Tipong, teka lang, lalo na kapag sinanay mo siya, may isip na, teka lang, parang hindi na nagpaparamdam itong babae ito, nakaraan, panay call, ang daming miss call, ang daming chat, ang daming text. Nanggugulo na may milit. Naghahabol, talaga namang nagpapakabaliw sa akin. Pero ngayon, ba't parang nananahimik na yata yung inbox ko Parang nananahimik na ata itong messenger ko, itong apps ko Parang wala na siyang paramdam Natauhan na ba siya? Meron na ba siyang iba? Nakamove on na ba siya? Mababaliw na laki sa kakaisip sa'yo, ka-inspired. Kapag bigla ka nag-no contact rule sa kanya, pagkatapos ng paghahabol mo, ka-inspired sa mga talagang totoo, sa mga sikreto, bagay na magpapamisi sa lalaki. At hindi lang yun, may isip niya ang halaga mo. At maaaring magkaayos kayo kung nag-away kayo. Ka-inspired. Pangalan na bagay ka-inspired na magpapamiss sa isang lalaki, maging masayahin palagi. Yung pangalan ka-inspired. Sa pinakasikreto upang mas lalo kang mahalin ng isang tao. At kapag pinag-away kayo, hindi kanya matiis. Sa mga bagay na
papahalagahan niya sa'yo. Maaalala niya sa'yo, ite-treasure niya sa'yo, ma-appreciate niya sa'yo, at gugustuhin niyang mangyari ulit sa buhay niya na makasama ang isang babaeng masayahin tulad mo. Ka-inspired sa isang relasyon kapag masayahin kang tao, talaga naman, bibigyan mo rin ng saya ang partner mo. Pero kung ikaw ay lagi kang bugnutin, lagi nakasimangot ang pagmumukha mo, at laging talaga naman irritable ka lagi sa sarili mo, magiging masaya ba sa iyo lalaki? Mamimiss ka ba niya kapag ka nagkalayo kayo? Sabihin natin oo. Pero pag naisip niya yung busangot mong pagmumuka, talaga naman ka-inspired, baka gustuhin na lang talaga niyang manahimik at di na magparamdam sa iyo. At imbis na makipagbalikan siya, mas gustuhin niyang humanap lang ng iba na mas mabait at masayahin kaysa sa iyo. Talaga naman ka-inspired. So sa pinakatotoo, pinakasikreto pagdating sa relasyon, kung gusto mo na talaga maging masaya ang lalaki sa iyo at mas lalo kang mahalin, di ka matiis at lagi kang mamiss, maging masayahin. Isa sa pinakasikreto, maging masayahin. Diba? Ano ba dahilan kung ba't tayo nakipagrelasyon? Ano ba dahilan kung ba't ka pumasok sa isang relasyon? Hindi ba't para maging masaya? Hindi lang maging masaya sa kama, kundi maging masaya sa pakiramdam. Doon mas lalo kang papahalagan at mamahalin ng isang tao, ng isang babae, ng isang lalaki. Dahil masaya siya sa iyo. Dahil masaya siya sa iyo. Dahil masayahin ka. Paano pag hindi? Pero kung masayahin ka, hanap-hanapin ka niya. Mamimiss ka niya. At laging makikita ang halaga mo sa buhay niya. Ka-inspire. Pang-pitong bagay ka-inspire na magpapamiss sa iyo sa isang lakis, lumapit sa itaas. Yung pang-pito ka-inspire. Anong ka-inspire lumapit sa taas? Mag-pray ka, manalangin ka sa Diyos, Ama. Diba? Hindi yung gusto mo na mamimiss ka na lalaki. Pero ang ginagawa mo naman, puro sabihin nating paninira sa kanya o sa buhay mo. Imbis na magbisyo ka, imbis na sabihin nating malungkot ka, imbis na sabihin nating maghabol ka, imbis na sabihin nating magmukmuk ka, awayin mo siya, tantarin mo siya ng message, ang gawin mo, lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa itaas na ayusin ang relasyon, na para ayusin ang relasyon nyo at bigyan siya ng kalinawan ng pag-iisip at bigyan ka ng katalinuhan upang magawa kung ano ang tama at lakas ng loob upang lumaban sa ganyang sitwasyon. Lumapit kayo sa Diyos sapagkat ang Panginoon ng Ama ang siyang magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang makayanan lang inyong pagsubok at siyang magbibigay ng katalinuhan at mabuting puso sa partner mo upang makita ang tunay mong halaga. Magkaayos kayo at lagi kang maisip at lagi kang mamiss. Ka-inspire. Ka-inspire, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakakalik ng subscribe, click nyo po subscribe mga ka-smart. Click nyo po notification bell upang malaman nyo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng payo sa akin, magpa-coaching, makausap ako one-on-one. Talaga namang ayusin natin yung problema sa pag-ibig. Message nyo ako sa FB. Ayan po, kapag hindi nyo yung nakita sa FB, kasi hindi rin lumalabas, try nyo po sa Messenger. Search nyo sa Messenger, Alvin Kapat, ayun din Prophet Peter Con. Message nyo lang ako kung mismo yung magre-reply sa inyo. Maraming salamat na ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat at mahal ko kayo. At muli, be inspired.